Ang luya ay isang bungang ugat na kilalang pampabango o pampalasa sa mga pagkain. Ito ay isang halaman na may katamtamang taas, may patulis na mga dahon, at bilog na bulaklak. Ito ay karaniwang pananim sa maraming taniman sa buong kapuluan ng Pilipinas. Narito ang 11 mga benepisyo sa kalusugan ng luya na sinusuportahan ng siyentipiko. 1. Naglalaman ng gingerol, na may makapangyarihang mga katangian ng pagpapagaling. Ang luya ay may mahabang kasaysayan ng paggamit sa iba't ibang anyo ng tradisyonal at alternatibong gamot. Ito ay ginamit upang mapabuti ang panunaw, bawasan ang pagduduwal, at labanan ang trangkaso at sipon. Para lamang pangalanan ang ilan sa mga gamit, ang luya ay mayaman sa gingerol, isang sangkap na may makapangyarihang anti-inflammatory at antioxidant properties nito. 2. Nagagamot ng maraming uri ng pagduduwal, lalo na ang morning sickness. Ang luya ay tila napakabisa laban sa pagduduwal. Maaari itong makatulong na mapawi ang pagduduwal at pagsusuka sa mga taong nagkaroon ng ilang uri ng operasyon. Ang luya ay maaari ring tumulong sa pagduduwal na nauugnay sa chemotherapy, ngunit kailangan ang mas malaking pag-aaral ng tao. Gayunpaman, maaaring mas epektibo ito pagdating sa pagduduwal na nauugnay sa pagbubuntis, tulad ng morning sickness. 3. Tumutulong upang mawala ang timbang. Ayon sa mga pag-aaral ng tao at hayop, maaaring may papel ang luya sa pagbaba ng timbang. Napagpasyahan ng isang pagsusuri sa literatura noong 2019 na ang mga pandagdag sa luya ay makabuluhang nagbawas ng timbang sa katawan, ratio ng baywang sa hip, at ratio ng balakang sa mga taong sobra sa timbang o napakataba. Natuklasan ng isang pag-aaral noong 2016-80s ng mga obese na kababaihan na ang luya ay makakatulong din sa pagpapababa ng body mass index at mga antas ng insulin sa dugo. Ang mataas na antas ng insulin sa dugo ay nauugnay sa labis na katabaan. 4. Maaaring tumulong sa osteoarthritis. Ang osteoarthritis ay isang pangkaraniwang problema sa kalusugan. Ito ay dahil sa pagkabulok ng mga kasukasuan sa katawan, na humahantong sa mga sintomas tulad ng pananakit ng kasukasuan at paninigas. Nalaman ng isang pagsusuri sa panitikan na ang mga taong gumamit ng luya upang gamutin ang osteoarthritis ay nakaranas ng makabuluhang pagbawas sa sakit at kapansanan. 5. Maaaring makabuluhang magpababa ng mga antas ng asukal sa dugo at mapabuti ang mga kadahilanan ng panganib sa sakit na cardiovascular. Ang lugar ng pananaliksik na ito ay medyo bago, ngunit ang luya ay maaaring may malakas na mga katangian ng anti-diabetes. Sa isang pag-aaral noong 2015 ng 41 kalahok na may type 2 na diabetes, ang pagkain ng 2 gramo ng powdered ginger araw-araw ay nagpababa ng mga antas ng asukal sa dugo ng pag-aayuno ng 12%. Ito rin ay makabuluhang napabuti ang hemoglobin A1C, BA1C, isang marker ng pangmatagalang antas ng asukal sa dugo. 6. Maaaring tumulong sa paggamot ng pangmatagalang hindi pagkatunaw. Ang talamak na hindi pagkatunaw ng pagkain ay nailalarawan sa pamamagitan ng paulit-ulit na sakit at kakulangan sa ginhawa sa itaas na bahagi ng tiyan. Ang pagkaantala sa pag-alis ng tiyan ay itinuturing na pangunahing sanhi ng hindi pagkatunaw ng pagkain. Kapansin-pansin, pinapabilis ng luya ang pag-alis ng tiyan. Sa isang maliit na pag-aaral noong 2011, ang mga taong may functional dyspepsia, indigestion ng hindi alam na dahilan, ay binigyan ng mga ginger capsule o isang placebo. Makalipas ang 1 oras lahat ay binigyan ng sopas. Sa mga taong binigyan ng luya, nawalan ng laman ang tiyan sa loob ng 12.3 minuto. Ang mga kumuha ng placebo ay tumagal ng 16.1 minuto. 7. Maaaring makabawas sa pananakit ng panregla. Ang dysmenorrhea ay tumutukoy sa sakit na nararamdaman sa panahon ng regla. Isa sa mga tradisyonal na gamit ng luya ay upang maibsan ang pananakit, kabilang ang pananakit ng regla. Sa isang pag-aaral noong 2009, pinayuhan ang 150 kababaihan na uminom ng luya o non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs, sa unang 3 araw ng kanilang mens. 8. Maaaring tumulong sa pagbaba ng kolesterol. Ang mataas na antas ng LDL, masamang cholesterol ay nauugnay sa mas mataas na panganib ng sakit sa puso. Ang mga pagkaing kinakain mo ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa iyong mga antas ng LDL. Sa isang pag-aaral noong 2018 sa 60 katao na may hyperlipidemia,
30 tao na tumanggap ng 5 gramo ng pulbos ng luya bawat araw ay bumaba ng 17.4% ng kanilang LDL, masamang, cholesterol sa loob ng 3 buwang panahon, 28. Habang ang pagbawas sa mga antas ng LDL ay kahanga-hanga, mahalagang tandaan na ang mga kalahok sa pag-aaral ay nakatanggap ng napakataas na dosis ng luya. Marami ang nagbanggit ng masamang lasa sa bibig bilang dahilan ng hindi pagsali sa isang pag-aaral sa osteoarthritis kung saan nakatanggap sila ng mga dosis ng 500 mg hanggang 1 gramo ng luya. Siyam. Naglalaman ng substance na maaaring makatulong sa pag-iwas sa cancer. Ang luya ay pinag-aralan bilang alternatibong lunas para sa iba't ibang uri ng kanser. Ang mga katangian ng anti-cancer ay nauugnay sa gingerol, na matatagpuan sa mataas na halaga sa hilaw na luya. Ang anyo na kilala bilang 6, gingerol ay itinuturing na partikular na makapangyarihan. Sa isang 28 araw na pag-aaral ng mga taong nasa normal na panganib para sa colorectal cancer, 2 gramo ng ginger extract bawat araw ay makabuluhang nabawasan ang pro-inflammatory signaling molecules sa colon. Gayunpaman, ang isang follow-up na pag-aaral sa mga individual na may mataas na panganib para sa colorectal na cancer ay hindi nagpakita ng parehong mga resulta. Mayroong ilang katibayan, kahit na limitado, na ang luya ay maaaring maging epektibo laban sa iba pang mga gastrointestinal na cancer tulad ng pancreatic cancer at liver cancer. 10. Maaaring mapabuti ang paggana ng utak at maprotektahan laban sa Alzheimer's disease. Ang oxidative stress at talamak na pamamaga ay maaaring mapabilis ang proseso ng pagpapayaman. Ang mga ito ay itinuturing na isa sa mga pangunahing nag-aambag sa Alzheimer's disease at paghina ng pag-iisip na nauugnay sa edad. Ang ilang mga pag-aaral sa hayop ay nagpapakita na ang mga antioxidant at bioactive compound sa luya ay maaaring makapigil sa mga nagpapaalab na tugon na nangyayari sa utak. Mayroon ding ilang katibayan na ang luya ay maaaring direktang mapabuti ang paggana ng utak. Natuklasan ng isang pag-aaral noong 2012 sa malulusog na kababaihang nasa katanghaliang gulang na ang pang-araw-araw na dosis ng katas ng luya ay nagpabuti ng oras ng reaksyon at memorya sa pagtatrabaho. 11. Maaaring tumulong na labanan ang mga impeksyon. Maaaring makatulong ang gingerol na mabawasan ang panganib ng mga impeksyon. Sa katunayan, ang katas ng luya ay maaaring makapigil sa paglaki ng maraming iba't ibang uri ng bakterya. Ayon sa isang pag-aaral noong 2008, ito ay napaka-epektibo laban sa oral bacteria na nagdudulot ng gingivitis at periodontitis. Parehong mga nagpapaalab na sakit sa gilagid. Ang sariwang luya ay maaari ding maging epektibo laban sa respiratory syncytial virus, isang karaniwang sanhi ng mga impeksyon sa paghinga. Sana ay nagustuhan ninyo ang tungkol sa luya. Mag-like, share, subscribe at follow ang page na ito. Maraming salamat!